Ngayon, let's talk about Canada. Itong Canada, itong pamilya ni Greg Canada, tsaka ni Ate Nelly. Si Kuya Greg, ilang beses ko lang yan na-meet noon. Si Ate Nelly, ganun din. Itong mga anak nila, itong dalawang lawyers, hindi ko yan na-meet doon. I don't know them personally until they came here. Anong stories nila? More than 30 years silang naglingkod kay Kibuloy. Itong mag-asawa. Ate Nelly used to be in Hong Kong. Sa Hong Kong siya nagtatrabaho. Lahat ng sahod niya binigay niya kay Kibuloy for many years. Ito naman si Kuya Greg ay naglilingkod kay Kibuloy as close-in bodyguard. Kung saan si Kibuloy pumupunta kasama si Kuya Greg, siya ang nagbibitbit ng mga gamit ni Kibuloy for more than 30 years. Magkano ang allowance nila? Itong mga itong pamilyang Canada, 300 to 400 pesos weekly. Yan ang allowance nila. Ngayon, because they know a lot about Kibuloy, lahat ng mga secret ni Kibuloy, alam nila. Anong ginawa nila? Nung lumabas, mga kawatan. Sinabi mga kawatan daw, nagnakaw ng millions or billions pa ang ninakaw. Pero bakit sila humingi ng tulong kung mga magnanakaw sila? I-review nyo yung audit trails kasi hindi yan nawawala. Yung lahat ng bangko kung saan nila diniposito yung pera, may mga audit trails yan. Huwag kayong satsat ng satsat kung wala naman kayo ipapakitang evidence. Ngayon, sa loob ng 30 years, walang dala ang mga yan. Kung tayo ba nagtatrabaho sa isang kumpanya sa loob ng 30 years, ano ka na? Kung sa military ka pa, full-pledged na yung retirement mo. Sitting pretty ka na, 20 years lang. Hindi ka na problema kung anong gagawin mo, anong kakainin mo bukas, kung saan ka titira. Pero sa kingdom, wala. Bakit? Lahat para kay Kibuloy. O nakatapos itong dalawa na lawyer dyan sa Pilipinas, sa Ateneo. Alam niyo kung nung nag-graduate yan, iniisip ko talaga kasi tiningnan ko sa TV sa SMNI. Nanonood ako kahit hindi na ako doon kay pastor, just to see what's happening. Sabi ko talaga sa sarili ko, time will come na magigising itong mga to kung talagang may utak tong mga lawyers na to na nag-graduate yan sa kingdom. And sure enough, 2 weeks later, nakita ko sa social media kung ano yung ginawa nila sa mga ito. And I speak up for them kahit hindi ko sila kilala. Kasi alam ko kung ano ang rights ng bawat tao pag aalis tayo sa isang organization. There is no organization that will smash anybody down except the kingdom because that is the kingdom of hell. Imagine, gagawan ka ng mga memes because umalis ka sa isang organization. Wala na ba tayong kalayaan na umalis sa isang organization? Whether what the reason kung bakit ka umalis, you don't have the right to smash anybody down dahil umalis yung tao. Pero anong ginawa nila? Ginawa nila ng mga memes, ginawa nila ng kung ano-ano, tinawag nila ng all kinds of name under the sun. That time, hindi nila alam to. Kasi, nung time na yon hindi nila ako kilala pa masyado. So, I speak up, particularly sa post ni Loren, doon ako nag-comments. At sabi ko sa comments ko, lahat ng mga sinasabi nila is just representing who they are. Kasi, dito sa labas, free tayo na maghanap ng ibang employer. Free tayo na magkaroon ng relasyon kahit ilang beses kang magkarelasyon. Free tayo. That is the life. Bakit crimes yan sa kingdom? Bakit lahat ng lumalabas doon magnanakaw? Lahat ng lumabas doon, pokpok kung babae. Kung hindi naman pokpok, tomboy. Bakit? Lahat ng lumabas doon may mga estafa daw. Oh.
Mga magnanakaw. Like for example, in many years, ilang taon akong naniwala na si Gingging Valduesa nung lumabas nung time na yun ay nagnakaw ng milyones galing dyan kay Kibuloy. Ilang taon akong naniwala dyan sa chismis na yan. At sino pa sa mga kasamahan ko, mga dating worker na naniwala ng ganun? Bakit ginagawa ni Kibuloy yan? To prevent us from knowing what's really going on. Para aayawan natin, para tatakbo tayo kapag nakita natin ang taong yun na kung saan sinabi ni Kibuloy na magnanakaw, Jezabel, o kung ano-ano pang pangalan na binibigay niya. Para kamunghian sila ng mga tao. Ganon ang style ni Kibuloy. At tayo naman na walang pag-iisip na because dahil kay Kibuloy, nagpa-follow tayo na hindi natin iniisip yung totoo, hindi natin dinidig ang information, naniniwala tayo. Kaya ganon ang paningin natin. Tingnan mo tong mga minions ni Kibuloy. Kung magsalita, kung manglait, akala mo may mga natapos, may mga napatunayan. Mga tingaw lang mo dong, ugday. Tapos makapanglait kayo, akala nyo kung sino kayo. Sige nga, mag-toast nga tayo. Anong gusto nyong subject na pag-usapan? Anong mga napatunayan nyo sa buhay? Mga experience kayo? Nakapagtrabaho kayo? Nakapagtapos kayo? Kaya nyong mabuhay mag-isa? Kaya nyong mabuhay na masagana na hindi nagre-rely ng kung sino? So yan ang mga bagay na gusto kong i-discuss sa inyo, no? And I'm really grateful kasi tayo open na yung ating mind. Salamat sa mga followers natin na YouTubers na nagsusubaybay sa atin at nagbibigay sa atin ng mga ideas kung ano ang dapat nating pag-usapan. I really appreciate you guys kasi like I said, I have career here. I have my life here. I have family and I'm still in school. Nandito na po ako sa last na na course ko to finish my second master degree. Kaya medyo busy tayo. Pero itong mga to, because they are trying to save their savior, kung ano-ano ang sinasabi nila sa social media, akala nila hindi sila haharap sa consequences. Meron pang isang dito, ang ganda-ganda pa naman itong babaeng to na kung makapanglait, akala mo kung sino. Ano ba to? Name na to. Mention ko nga to. Kasi gusto yatang sumikat tong animal na to eh. Ito si Giselle Versosa. Ang ganda-ganda pa naman. Pakita ko sa inyong picture. Ang ganda-ganda. Makapanglait. Ang sabi ba naman sa akin, pokpok daw ako. Para usan ng mga lalaki. Kala mo kung ang ganda-ganda. Tingnan mo kung anong nito sa buhay. Ayan. Nagpa-farm ng ano ba yan? Ang ganda no, pero makapanglait, wagas. Sino pa sa inyong gusto kong i-features dito? Anong mga napatunayan nyo sa buhay? Meron akong napatunayan. Marami. I am trusted by one of the biggest company here in the US. Scholar ako ng government dito. Graduate ako ng walang utang. Kayo, meron kayong ganyan? So guys, I'm sorry, no? Akala nyo galit ako. I'm not galit. I just want to put this information out there. Patikim lang to. Meron pang susunod nito. And thank you so much for joining me here. Magbabasa tayo ng comments, no? Filipina Escala, hello gorgeous. Salamat Filipina. Salamat sister. Ito si Filipina Escala, makapag tawag nito, testify to kung anong buhay meron diyan kay Kibuloy as member. No? Hindi lang siya, ang dami kong mga emails no na natatanggap na kapag binabasa ko, umiiyak ako. Kasi yung asawang lalaki, hindi man lang narinig
Yung asawa niyang babae, ilang buwan na, iniwan sila. Kasama yung maliliit na anak. Example lang yan. Isa lang yan sa example. Sinasabi ko sa inyo. Ilang buwan, hindi man lang marinig ang boses ng asawa. Kasi nakaikibuloy, nagsasacrifice. Hanggang April yung ano nila, yung tinatawag nila na KOH, Nights of Harvest, na MOS yan nung dati, Month of Sacrifice. Hanggang April. Kasi, ang daming bayaran. Mga lawyers. Ngayon, ayaw nila na makaparinig sa akin yung mga yan. Sabi nga ng sister ko sa mga vlog niya, pag lumabas daw ako sa mga feeds nila, i-block ako agad. Yung iba siguro nakikinig, pero yung iba nakikurious. Kaya nagpapasalamat ako sa mga na-curious, no? At sana mabuksan yung isipan ninyo. Hindi ko ginagawa ito para manira na kung sino. Ginagawa ko ito para mabuksan ang mga isipan ninyo. Kasi alam ko kung anong buhay meron dyan sa loob, sa kingdom ni Kibuloy. Wala po tayong future dyan. Yung pamilya nyo, magkawatak-watak, tingnan nyo nangyari sa pamilya ko. Watak-watak. Nag-umpisa sa pamilya ng nanay ko just because naging member kami dyan kay Kibuloy. Naging convert kami. Anong nangyari? Iniwan namin yung nanay namin. Yung mga kapatid namin. Nung naging member ako uli, nagkawatak-watak, asawa ko. Because ang daming damages na nangyari sa buhay ko dahil sa paglilingkod na yan, buisit na paglilingkod na yan. Nagkautang-utang ako dahil sa kanila. So, ganun ang mga ginagawa. Kaya ko ginagawa ito to spread awareness. Hindi ko sinisiraan si Kibuloy kasi matagal na siyang sira. Noon pa sira na yan at lalo na ngayon sa mga ano niya, mga cases niya. Tapos yung mga worker hindi nila alam na totoo pala yung mga cases ng mga nangyayari dito kasi wala silang enough information. Kaya tayo nagsasalita ng ganito. Hi, ibang hello to Dalangin. Maayong gabi, Miss Arlene, watching, listening live from Jeddah. Hello, Angelito. Thank you so much for watching. Seven Samurai, happy viewing kay Pastor Kibuloy na mahilig sa night duty at abuloy. Thank you, Seven Samurai, for being here. Salab Shakiri, looking gorgeous. Thank you. Lemon Labrador, hi sis, Arlene Bayer o brother Mike C. Velarde. Sahab Sikir, where you from? Okay, hello. Fee Navarro, Sisling Tring. Okay. Liuman Labrador, hi sis, Arlene Bayer of brother is Velarde and self-proclaimed apostle. Okay, Feriol. Salamat. Benjamin Domingo, watching from Japan. Mabuhay ka, Arlene. Naniniwala kami sa iyo. Ibaon ang mga kampo ng demonyo. Yes, ibaon natin yan. Magtulungan tayong ibaon natin tong kingdom na to. Dalhin natin kung saan sila nararapat. You know, let's bring the devil to where it's belong. Seven Samurai, my British wife, Shio Haban, says, Ma'am Arlene is one hot mama. Seven Samurai, thank you so much. Pinatawa mo ko. Kanina, ang ano ko na high blood ako sa mga responses ba ng mga followers natin, no, who really cares about me at kilala nila ako ng totoo. Sila ang nasasaktan for me, and that's why, you know, I have to respond that way para i-comfort din sila na I'm okay. Okay lang ako. You know, at the same time, gusto ko rin na i-adapt yung kanilang way of thinking. Kaya ganun tayo mag-respond today. Rosita Balibagoso, that's normal. Eduardo Lubao, good morning, Arlene. Yes, good morning, Eduardo. Carol Nangit, go lang, Arlene. Thank you, Carol. Seven Samurai, I own KTV bar with 12 Ukrainian GRO here in Japan. We have many restrictions here. No one can even touch the tip of their fingers. I'm also in constant communication with their parents. Oh, I see, Seven Samurai. I almost went there, but then, you know, it was unfortunate kasi the bar that I was supposed to work nung time na yon nasunog.
So, hindi ako nakaalis ng Japan, but instead, napunta ako dito sa US, which is better than going to Japan. Siguro kung sa Japan ako, hindi ako nakapag-aral. And there won't be any Arlene Stone that you'll see in social media. Normando Reyes, 1,500 pesos at nagdidilig sa halaman ng paraiso ng Diablo, hindi good yan sa kingdom ni Pacquiao kasi nakatakas ka sa kuko ng halimaw. Sa bagay, oo nga, Normando, malaki na yan, 1,500 daily. Nung time na nandoon ako from 1992 hanggang 2000, no? Actually, 1991, nung member ako, nung na-convert ako, nag-umpisa na kaming magtinda. Kasi yung mga worker na na-assign sa amin, nagdadala ng putot kutsinta, kami ang pinapalako. Muhammad Lebel, good morning Arlene. Orlando Nicolas, face, red heart, shape face, okay. Thank you. Fe Navarro, ang training dyan, walang pamilya dahil tatawagin kang tawhanon. Pero pag family kibuloy, privilege sila, welcome palagi sa loob. Yes, totoo yan. Bakit ganon? Bakit may double standard doon? When you make a regulation for other people, you should be the one that will follow that, execute that to yourself. Ganon dapat. Hindi yung may double standard tayo na kung iba, katulad nito, bawal magkaroon ng boyfriend, bawal magkaroon ng relationship inside. But then siya, anytime, kung sinong gusto niyang magaganda, sa kanya pupunta. Tapos bawal silang bawal kang magkaroon ng eye-to-eye contact man lang. Sabi ko nga sa inyo, kahit paglalakad ko nung araw na yon, binabantayan. Kailangan kong baguhin yung paglalakad ko. Kasi mamaligyaay daw ako because I attracting guys. God made me this way. Who are you to tell me that I am bad because I'm beautiful? Sige nga. Kitid ng mga utak ng mga ito.